we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, isang mabiyayang takip siling po sa atin lahat. Sa oras pong ito, tayo po ay gaganap sa ating 247 days sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated ng ating Sunset First Watch Prayer Service. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga maagang naka-join. Meron na tayong 21 participants. Salamat sa mga nagpatotoo din kanina na nagbigay kagalakan sa bawat kamanggagawa na nakapakinig. At sa araw pong ito, August 5 na po tayo. At naka-FB live streaming na rin po tayo. Praise God. Pumasok na rin po tayo sa FB live. Praise God. Ayan na po. Naka-FB live na po tayo. At salamat sa buhay ng ating mga tigapanguna, sa buhay ng ating Spiritual Director, Bishop Rosa Nozuelo, kasama kay Pastora Glory, sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? At napakaganda po ng topic po natin ngayon. Ang topic po natin ngayon, Living in Unity through Christ. At sasagutin po niyan yung tema na How can we live in unity through Christ? Ang tigapagayag po ng salita ng Diyos ngayon ay walang iba kundi si Pastora Perla Pascual. Nakamute po. Isang mabiyayang taksilib or gabi na po sa ating lahat. Tunay nga po, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. At binabati ko muna yung ating mga tagapanguna, sila Bishop Rose, Pastor Glory, Pastor Alex, Pastor Bing, at Pastor J. Kasama na po nating lahat na nandito sa platform, especially ang mga OFW na nakikinig at nanonood ng gawain na ito ngayong gabi. Kaya patuloy po tayong makigalak sa araw-araw. At tunay nga po, di ba sa testimony pa lang po, ay talagang nakakagalak na sa puso yung mga nangyari na mga kagalingan at pagpapala na patuloy na ipinaparanas ng ating Diyos sa mga lingkod niyang tunay na nagtatapat sa Kanya. Kaya sa gabing ito, bagamat isang talata lamang po ito, pero marami po tayong kapupulutang aral sa pagbubulay-bulay nating salita. At ito ay matatagpuan po natin sa Romans chapter 15, verse 5. At ito ay hinaango ko po sa ESV, English Standard Version Bible. Ang sabi po sa verse 5, May the God of endurance and encouragement grant you live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. At babasahin ko rin po sa Tagalog, naway ang Diyos na nagbibigay ng pagtitiis, pagpapalakas loob sa inyo na mamuhay ng may pagkakaisa ayon sa halimbawa ni Kristo Jesus. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay yumuko at manandaling manalangin. Father God in heaven, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. Salamat din po muli sa pribilehiyong muling magamit namin sa hira ng iyong salita. Umaamin din po ako na kapag wala ang pagsama mo ay wala din po kaming magagawa. Patuloy po kami nagpapakumbaba, umaamin ng lahat ng mga pagkakamaling nagawa, mga pagkukulang namin sa inyo. Patawad po, Father God,
pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo upang maging sisiklan ng iyong salita. Laan din po kaming magpatawad sa iba. Thank you, Lord, for the forgiveness you have given unto us. Holy Spirit, be our guide and our teacher today. Kayo lamang po ang maitaas at ang tanging tinig nyo lamang po ang marinig sa aming kalagitnaan. Itago nyo lamang po ako sa inyong likuran. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayong gabi at ang topic po natin ay Living in Unity Through Christ. At ang tema pong ating sasagutin, how can we live in unity through Christ? Sa ating pong panimula, sa mundong ating ginagalawan, maraming bagay ang nahahati sa mga tao. Iba't ibang opinyon, personalidad, kultura, at maging sa personal na buhay. Nakakalungkot na kahit sa loob ng simbahan, may mga pagkakataong ang pride, inggit, galit, at hindi pagpapatawad ang sumisira sa pagkakaisa ng mananampalataya. Ngunit ang kalooban ng Diyos ay hindi isang iglesia nagkakaisa kay Kristo. Hindi niya tayo tinawag upang mamuhay para sa ating sarili, kundi para ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa isa't isa. Ang tanong, paano tayo magkakaroon ng tunay na pagkakaisa kung magkakaiba tayo ng ugali, pananaw at pinanggalingan? Atin pong sasagutin, ang sagot ay hindi matatagpuan sa kakayahan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos at sa halimbawa ni Jesucristo. At ang timang ating sasagutin ngayon is, how can we live in unity through Christ? At ang ating point 1 po ay makikita po natin sa verse 5a. Ang sabi po doon, may the God of endurance and encouragement. Ang point 1 po natin, depend on God's strength, not your own. Umasa sa lakas ng Diyos, hindi sa sarili. Ito, sinimulan ni Apostol Pablo ang talatang ito para sa pagtuturo sa atin pansin. Na ituon natin ang ating pansin sa Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan. Tinawag niya ang Diyos ng Diyos na pagtitiis at pagpapalakas loob. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi bunga ng lakas, manatiling matyaga, mapagpatawad at mapagmahal kahit mahirap ang sitwasyon. Nakahanda po ba tayong magtiis at manatiling matatag kapag tayo ay nakakaranas ng mahirap na sitwasyon, mga pagsubok sa buhay? Maipapakita mo pa kaya ang iyong pagmamahal sa taong nakapanakit sa iyo? Kaya mo pa bang magpatawad? When that person makes you sick, that hurts you so much and makes your life miserable, we're still human. We have our emotions, but God has commanded us to forgive and love the unlovable. But when I came into my senses, why should I cry over a spilled glass of water? Mahirap magpatawad, but we need to. Kahit nahihirapan tayong gawin ito, when we release forgiveness para pong nabunutan po tayo ng tinik sa dibdib, di po ba? Masaya sa pakiramdam na ang taong nanakit sa iyo ay kaya mo pa rin mahalin at patawarin. Magtiwala lang po tayo sa Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa at lakas. Manatili tayong sa kanyang salita. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating puso. At siya ang kumikilos sa ating buhay. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at huwag rin po tayong umasa sa ating sariling kakayahan. Ang pagpapasensya po natin, di po ba? Kung minsan, yung pagpapasensya natin, yung pagpipigil, ay, di ba, minsan, hindi po tayo nakakapagbigil, hindi po tayo nakakapagpasensya, nakakapagsalita tayo ng hindi natin nakakapanakit ng damdamin, di po ba? Minsan, nauubusan tayo ng pasensya, di po ba? Kapag tayo ay kinukulit, di po ba? At kapag tayo ay
kung ano-ano yung mga naririnig natin, di po ba? Naubusan tayo ng pasensya pagka ganun ang nasa naririnig natin sa kapaligiran. At kuminsan, kuminsan, naiinis tayo, di po ba? Pero God has commanded us na patuloy tayong magpatawad sa ating kapwa. Dahil ang anumang mga alitan, ang anumang alitan na nangyayari kapag nagtiwala tayo sa Panginoon at ang Panginoon ang siyang ang dapat nating pagkatiwalaan, siya lamang po ang ating lalapitan at patuloy tayong tumipindi sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang lahat ng alitan kapag sa Diyos tayo nagtiwala ay patuloy tayong magkakaroon ng pagkakaisa. We will be united, di po ba? Kapag hindi tayo nag-aaway-away at nagkakaroon tayo ng isang layunin. Amen po ba? Ang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit ang mga nananalig sa Panginoon ay nagkakaroon ng lakas. Lalakas silang tulad ng agila na pumapain lang. So, ang mga nagtitiwala, kagaya natin po, di po ba? Nagtitiwala tayo sa ating Panginoon na patuloy niya tayong bibigyan ng lakas. Ganon din po ang ating mga pananampalataya. Di po ba? May mga bagay na pinagpipray natin, di po ba? At bigla-biglaan na lang po itong dumarating sa ating buhay. Yung mga inaakala natin na panghawakan po natin yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay at patuloy tayong manampalataya. Panampalataya na po natin ang lahat ng ating mga hinihiling, mga prayers na ilalapit sa Kanya. Expect na po natin na dahil sa ating pananampalataya, pag sinabing magaling ka na talaga. Huwag ka na mag-alinlangan. Panampalatayan, panghawakan mo po yan at talagang makakamtan mo yon dahil sa iyong pananampalataya. Amen po ba? At bibigyan tayo ng panibagong lakas ng kagaya ng agila. Amen po ba? At kung ang Diyos ang pinagmumula ng ating lakas, walang relasyon ang masisira. Kayang-kaya pong ibalik ito ng ating Panginoon. Mga nasirang relasyon sa mag-asawa at sa mga magkakaibigan, kapag ito ay umasa tayo sa ating Panginoon, na siya yung pinanggagalingan ng ating kalakasan, ang relasyon ng bawat isa ay muling ibabalik ng ating Panginoon. Habang patuloy tayong lumalapit sa Kanya, bibigyan niya tayo ng pusong matiisin at siyang magpapalakas ng loob sa ating harapin ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, at kailangan talaga natin magpatawad. Kasi yun ang command ng ating Diyos na patuloy tayong magpatawad, mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig. At tunay na tayo ay magkakaroon ng pamumuhay na may pagkakaisa. Amen? Dadako na po tayo sa ating verse 2 ay point 2 at ang timang ating sinasagot, how can we live a unity through Christ? At ito ay makikita po natin sa verse 5b. Sabi po niya, grant you to live in such harmony with one another. Choose to live in harmony with one another. Piliing mamuhay ng may pagkakaisa sa Diyos. Amen? Mamuhay tayo ng may pagkakaisa sa isa't isa. Ang salitang harmony, pagkakaisa o pagkakasundo ay hindi nangangahulugang pari-pariho ang ating personalidad, opinyon o pinanggalingan. Pero mayroon tayong iisang layunin at ano yung layunin natin? Ang patuloy na maluwalhati ang Diyos at mahalin natin ang isa't isa. Ang tunay na pagkakaisa ay isa pang araw-araw na pagpili. Pinipili natin na patuloy po tayong magpakumbaba kaysa magmataas.
mapagpatawad kaysa mapailalim ng alitan. Ang pagkakaisa ay hindi nangyayaring kusa. Ito ang bunga ng pusong sumusunod kay Kristo. Sa ating paglilingkod sa Diyos, patuloy lang po tayong sumunod sa nais ng Diyos sa ating buhay at huwag po yung gusto lang natin ang sundin natin. Ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap sa ating buhay at huwag mong ipipilit ang iyong kagustuhan sa halip pagkatiwala mo sa Diyos at sa Kanya lamang po magtiwala. At yung kalooban pa rin niya ang masusunod sa ating buhay. Dahil kapag siya ang kalooban ng Diyos ang ating susundin, tunay nga po na magkakaroon ng direksyon ang ating buhay. Amen po? Kaya patuloy lamang po tayong manatiling mapagpakumbaba sa gitna ng problema. Maging mahinahon po tayo at matyaga. At kapag ikaw ay nagagalit, manahimik na lang muna para hindi ka makapagsalita ng hindi maganda. Amen? At kailangan patuloy tayong magpakumbaba, mahinahon at matyaga. Marunong din po tayong magparaya dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Tunay nga po kapag natutuhan natin ang magmahal, magkakaroon tayo ng sakripisyo, ng makakapagparaya po tayo para sa iba nang dahil mayroon na po tayong pag-ibig. At kung ang bawat mga leader ay mayroong pag-ibig, wala na pong kaguluhan mangyayari. Dahil kapag ang pag-ibig ang kumilos sa buhay ng isa, ng bawat isang mga leader, ang lahat ay magkakaroon ng kapayapaan. Amen po ba? At ang lahat ng dahil sa pag-ibig ay wala ng mga kaguluhan mangyayari. Kaya ang bawat isa ay magkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ng dahil sa pag-ibig. Amen po ba? At ang sabi sa Ephesians 4, chapter 4, verses 2 and 3, kayo'y magpakumbaba, mahinahon at magtiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ang dagat na sakop ng sa sarangkali Davao Occidental, napanatili ang pagkakaisa ay mula sa Espiritu sa barangay Mabila, kaya nagbubukulod sa inyo. Itinuturo ni Apostol Pablo na ang pagkakaisa ay pananatili sa pamamagitan ng kahinahunan, pagtitiis at pagmamahal. So, ibig sabihin po, hindi ito bunga ng pagiging perpekto ng bawat isa, kundi ng handang magparaya at magmahal alang-alang kay Kristo. Amen po? Tunay nga po, di po ba? Sa unang iglesia, makikita po natin ito sa Acts chapter 2, verses 42 and 47. Basahin nyo na lamang po. Ang mga unang Kristiyano ay nanatiling nagkakaisa sa pananalangin, pakikisama at pagsamba at pagtutulungan. Dahil sa kanilang pagkakaisa, nakita ng maraming tao na ang kapangyarihan ng Diyos ay araw-araw nadadagdagan ang mga naliligtas. Ganon din ang iglesia. Bagamat magkakaiba tayo ng kaloob, personalidad at karanasan, ngunit kapag si Kristo ang ating sinusunod, magkakaroon tayo ng tunay na pagkakaisa. Amen po ba? Bagamat sa loob ng sa mga ministeryo, sa iglesia, sa simbahan, mayroon tayong iba't ibang personalidad, di po ba? Mayroon pa rin dyan na mga mapagmataas, yung mga naiinggit, mayroon pa rin po. Mayroon pa rin pong ganyan. Pero sinisikap din po natin na matuto tayong lahat na tayo ay dapat magkaroon ng unity upang hindi po tayo magkawatak-watak. Dahil ang nais ng Diyos ay patuloy tayong lumago sa kanyang pananampalataya at walang alitan, walang awayan na magaganap sa loob ng iglesia. Ang nais ng Diyos ay tayo ay maging magkakaisa sa layunin ng ating Panginoon. Ang patuloy natin siyang luwalhatiin at ang pagmamahalan sa isa't isa. Amen po ba? Piliing maging mapagpakumbaba. Tunay nga po kahit may nasasaktan ka na
patuloy ka pa rin magpakumbaba kahit sugat na sugat ka na, kahit durog na durog ka na, magpakumbaba ka pa rin sa bawat pakikitungo. Maging handang magpatawad at makipagsundo. Ikaw na nga yung sila na nga ang nagkasala sa iyo dahil alam mo naman alam naman natin ang sinusunod natin, ang tayo ay magpatawad. Sila yung taong nakapanakit. Kailangan tayo pa rin ang lumapit upang sila ay patawarin. Amen po ba? At iwasan din po natin ang mga chismis, inggitan, at anumang nagdudulot ng pagkakahati-hati. Amen po? Ang aktibong pagtutulungan at maglingkod para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ikaw bilang isang lingkod ng Diyos, kaya mo bang maglingkod ng totohanan sa yung paglilingkod sa ating Panginoon? Kaya mo bang, ano ang kaya mong ibigay sa paglilingkod mo sa ating Diyos? Maging matapat lang po tayo at parating nakahandang magpatawad, magmahal sa lahat ng mga taong nakapanakit sa ating damdamin. Although it hurts, really it is. Dahil naririnig mo yung mga salita. Saktan ka na, wag lang yung salita, di po ba? Pero I have learned to forgive people who hurts me. At sa ngayon, bilang isang lingkod ng Diyos, hindi na nahahati yung atensyon ko. Nakakagawa po ako ng mga preaching na hinahanda ko po na dati. Ang ginagawa ko kapag ako na-assign ng preaching, doon lang ako mag-aaral. Pero sa ngayon, I have my, lahat ng oras ay meron na ako ngayon, nakahanda. Bagamat mayroon pa rin ako mga activities na isa o dalawa, pero masigit ako nandito ngayon sa loob ng bahay. At kuminsan, may mga tao na rin pumupunta rito at desire ko rin na humayo ulit upang magkaroon ng yung bahay panambahan ng Santa Elena ay mapuno. Pero hayaan ko ang Diyos ang kumilos, ang magpalago sa bahay panambahan na ito. Dahil nakikita niya na talagang ako'y naglilingkod na sa Kanya ng buong katapatan at ng wholeheartedly paglilingkod. Amen po. So, nadako na rin po tayo. Kailangan din kapag may umaaway sa atin, lumapit na lamang po tayo sa kanila at makipagsundo sa kanila. Amen po ba? At yung mga marites dyan, itigil nyo na po yan. Wala pong mangyayari sa buhay nyo kapag patuloy kayong nagmamarites sa buhay ng may buhay. At yun ang nagiging sanhi ng hindi natin pagkakaroon ng pagkakaisa-isa, nagkakawatak-watak tayo dahil sa mga chismis na iyan. Amen po ba? Patuloy natin paglingkuran ng ating Panginoon at ang layunin natin ay bigyan siya ng kaluwalhatian at pagmamahal sa iba. So sa ating, ang una po nating puntos kanina na nasagot ay ang first point natin, we can live in unity by depending on God, on His source of confidence and strength. Amen. At ang pangalawang puntos natin kanina ay choose to live in harmony with another. Piliing mamuhay na may pagkakaisa sa isa't isa. Amen po. Dadako na po tayo sa ating point 3. How can we live in unity through Christ? Ang sabi sa verse 5c, in accord with Christ Jesus. And in accord with Christ Jesus ay nangangahulugan magkaroon ng pari-parihong pag-iisip sa loobin at pamumuhay na ipinakita ni Kristo. Ang point 3 po natin ay follow the example of Jesus Christ. Sundin natin ang halimbawa ni Kristo.
Amen po. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nakabatay sa ating emosyon o personal na kagustuhan, kundi sa ating pagsunod sa halimbawa ni Kristo Jesus. Siya ay nagpakumbaba, naglingkod, nagpatawad at isinakripisyo ang kanyang sarili para sa iba. Kung nais nating mamuhay ng may pagkakaisa, tularan natin ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Di po ba? Siya, anak siya ng Diyos. Siya ay nagkatawang tao at dinanas niya lahat ng mga hirap na naranasan. Naranasan niya po ang iba't ibang uri ng kahirapan. Di po ba? At sinakripisyo din niya po ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Handa niya tayong patawarin at handa rin po niyang ibigay ang kanyang sarili sa atin. Kaya kung nais nating mamuhay na may pagkakaisa, tularan natin ang karakter ng ating Panginoon. Habang mas nagiging katulad tayo ni Kristo, mas madali ang magmahal, magpatawad at mamuhay ng may kapayapaan sa isa't isa. Ang sabi sa Philippians chapter 2, verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Tinatawag tayo ng Diyos na tularan ang pag-iisip at saloobin ni Kristo. Ang kanyang kapakumbabaan, pag-ibig at pagsunod sa Ama ang nagiging batayan ng ating huwaran. Magkakaroon ng pagkakaisa ang Iglesia. Amen po. Makikita po natin dito sa John chapter 13, verse 12 and 15. Di po ba? Bago harapin ni Jesus ang cross, hinugasan muna niya ang kanyang mga alagad. Isang gawain ng alipin. Itinuturo niya ang tunay na kadakilaan ay makikita sa pagpapakumbabang paglilingkod sa Diyos. Tayo rin po ba na lingkod ng Diyos, magagawa din po natin bang maglingkod ng kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus? Handa ka bang hugasan? Handa ka bang maging alipin ng lahat sa iyong paglilingkod? Handa ka bang hugasan ang mga paa ng iyong mga taong nakapaligid sa iyo? At nakahanda ka pa rin bang magpakumbaba kahit na magpatawad kahit na nakakaranas ka ng sakit. Ganun po ba? Amen. So, ang pagkakaisa ay lumalago kapag ang bawat isa ay handang maglingkod, hindi ka lamang magpapalingkod. Kapag ang tunay na naglilingkod ng Diyos, ikaw yung maglilingkod sa kapwa mo, ikaw yung kikilos para sa kanila, at huwag ikaw ang kanilang sisilbihan. Ikaw mismo na takapaglingkod. Kung tunay kang takapaglingkod ng Diyos, magagawa mo ang lahat para sa iyong nasasakupan. Amen po ba? At kahit na ano ang ginagawa nila sa iyo sa paglilingkod mo, pagpatuloy ka pa rin, patawarin mo sila sa lahat ng kanilang ginagawa at patuloy mo silang mahalin. Amen po ba? Dahil ito yung nais ng Diyos. Natularan natin ang ating Panginoon Jesus, ang kanyang pakumbabaan. He even sacrificed her life for us. Di po ba? Namatay siya sa cross ng Calvary, na kung saan tayong mga makasalanan ay iniligtas niya sa pamamagitan ng kanyang pagsisakripisyo sa atin. Kapag maraming tao ang naglalakad sa dilim at sa bawat isa ay sumusunod sa sarili niyang direksyon, magkakabanggaan sila. Ngunit kapag lahat ay sumusunod sa iisang ikaw, sama-sama silang makakarating sa tamang destinasyon. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, patuloy lamang po tayong sumunod, magpasakop sa ating Panginoong Diyos dahil nais niya bilang isang lingkod
niya ay tularan natin. At huwag na rin po tayong lumakad sa kadiliman, bagkus tayo ay sumunod sa ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tamang direksyon. Amen po ba? At tayo sigurado, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, sigurado tayong makakarating sa ating tamang destinasyon. Ganon din po ang iglesia. Kapag ang bawat mananampalataya ay sumusunod kay Kristo, nagkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Di po ba? Kung ang lahat ay sumusunod, ang lahat ay nagkakaroon ng kapayapaan ng isang iglesia, nagkakaroon ng unity kapag ang lahat ng nananampalataya, mga pumupunta sa bahay iglesia ay natututong magmahal at sumunod sa ating Panginoon. Tanungin niyo nga po ang inyong sarili. Ano ang gagawin ni Jesus sa sitwasyong ito? Piliing magpakumbaba kaysa maghintay na paglingkuran. Magpatawad tulad ng pagpapatawad ni Kristo. Gawin si Kristo ang pamantayan ng iyong pag-uugali. Alisin mo na yung pag-uugaling hindi maganda. Hindi ang ginagawa ng ibang tao. Amen po ba? Kaya kailangan magpatuloy lamang po tayo dahil ang Panginoon na mismo ang magiging pamantayan ng ating pag-uugali, hindi ang ginagawa ng ibang tao. Hindi tayo tinawag ng Diyos na sundin ang pamantayan ng mundo kasi ang mundo ito ay napakagulo. Di po ba? Magulo po ang mundo natin. At di po ba, ang mga leaders ay hindi nagkakasundo-sundo dahil sa kaguluhang nangyayari. Hindi po sila marunong sumunod sa ating Panginoon. Kundi dapat ang halimbawa ni Kristo, kaya habang mas nakikilala natin siya at sumusunod ang ating pamumuhay, higit tayong nagiging instrumento ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa sa ating pamilya, iglesia at komunidad. So patuloy lamang po tayo magkaroon ng ang nais ng Diyos, patuloy natin siya luwalhatiin at patuloy tayong magpatawad, magmahal sa lahat ng tao, sa lahat ng nakakapanakit sa atin dahil ito yung nais ng Diyos sa ating buhay. Tinuruan niya po tayo kung paano tayo magpatawad, kung paano natin mahalin at abutin ang mga tao, hindi kaibig-ibig. Amen po. So, sa ating conclusion, mga kapatid, ang tunay na pagkakaisa ay hindi produkto ng ating sariling kakayahan. Ito ay bunga ng pagkilos ng Diyos sa ating puso. Ang timang ating sinagot kanina is, how can we live in unity like Christ? Ang point 1 po natin is, we can live in unity. We must depend on God, not in our own. Amen? Live in unity. In cultivating harmony with one another. At yung pangatlo po natin, we must follow the example of Jesus. Amen po. Glory to God po. Tayo po ay umuko at manandaling manalangin. Ama naming nasa langit, maraming pong salamat sa pagsama mo sa amin ngayong gabi, Panginoon, sa kapahayagang aming narinig na kung saan, kung paano kami mamuhay na may pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Kaya Lord, salamat po Lord sa kapayagan na rin namin na kung saan natuto kaming magpatawad, magmahal sa aming kapwa, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa pagsama mo. Salamat po Lord. Nawa Lord, maklima sa aming mga puso ang kapahayagan aming narinig mula sa aklat ng Romans chapter 15 verse 5. Patuloy Lord, ikaw lamang po ang masunod sa aming buhay at sa amin, at ikaw lamang po Lord ay sapat na at patuloy kaming magkakaroon ng pagkakaisa dahil yung ang nais mo, ang patuloy kaming magkaisa sa layunin mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat sa katagumpayan ng aming gawain sa
gabing ito. Kaya Lord, binabalik ko po sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan tungkol sa pagkakaisa through our Lord Jesus Christ. Paano nga ba tayo mamuhay na nagkakaisa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? Maraming samahan talaga nasisira dahil sa pride, inggit, o mga gossip, mga chismis, o hindi pagpapatawad at kakulangan ng pag-ibig. Tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay magkaisa ang kanyang mga anak, hindi nagkakahati-hati. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nangangahulugan dapat pare-pareho tayo ng personalidad o opinion. Okay? Nangangahulugan ito na meron tayong isang puso sa harapan ng Diyos, isang layunin at pagmamahal para sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan, kung talagang nagnanais natin maranasan ang tunay na pagkakaisa, kailangan natin matutunan o sundin ang mga prinsipyong naituro sa atin ng salita ng Diyos base doon sa isang teksto na ating binasa. Ano ang sabi ng ating tikapagayag ng salita? Depend on God's strength, not your own. Minsan kasi tingin mo magaling ka na. Tingin mo malakas ka na. Tingin mo kaya mo na. Kaya ang unang susi ng pagkakaisa ay ang umasa sa lakas ng Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan. Paano natin magagawa na umaasa sa lakas ng Diyos? Bumabad tayo sa kanyang presensya, manalangin ka. Okay? Sa mga pagtitipon gaya ng ganito. Hindi yung pagtitipon na kung saan ay wala namang kinalaman para tayo mapalapit sa harapan ng Diyos. Kundi para magamit lang nila tayo. Okay? Tandaan po natin yan. Hindi madaling magmahal sa lahat ng tao. Hindi madaling maging mapagpasensya sa mga, alam na natin, mga tao talaga mahirap pakisamahan. Okay? Kung aasa lang tayo sa ating emosyon o sa sarili natin lakas, tiyak ako, madali tayo mapapagod at mawawala ng pasensya. Ngunit, kung sa Diyos tayo aasa, sa Diyos tayo lalapit, pamamagitan ng pananalangin, okay, mararanasan natin, magbibigay Diyos sa atin ng endurance. Magbibigay ng Diyos sa atin ng pagpapalakas ng loob, yung pagtitiis. Okay? Siya nagbibigay sa atin ng kakayahan. Tandaan niyo po ito. Siya mismo, ang Diyos mismo nagbibigay sa atin ng kakayahan magmahal, magpatawad, at mapanatiling tapat sa ating relasyon sa ating kapwa. Pag siya inalis mo sa buhay nating ito, I assure you, hindi mo mararanasan ng pagkakaisa. Okay? Tingin mo kasi magaling ka na. Tingin mo, kaya mong magmahal without God. Tingin mo, kaya mong magpatawad without God. Okay? Hindi po pwede po yun. Kaya, ang requirement, kapag tayo ay dapat umasa sa Diyos araw-araw. Kailangan po yun. Para magkaroon tayo ng lakas na panatilihin ang pagkakaisa kahit may mga pagsubok. Dapat lagi tayo umasa. Kanino? Sa Diyos araw-araw. Lumagi ka sa kanyang presensya. Yun lamang po. Kaya pribileyoso basta ng prayer features, may dawn watch tayo at may sunset prayer tayo. Tandaan niyo po yan mga kapatid sa Panginoon. Ang mga nagtitiwala sa Diyos, sa ating Panginoon, ay hindi yan nauubusan ng lakas. Tama po ba? Kapag tayo ay napapagod na sa paglilingkod o sa pakikitungo sa iba, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng panibagong lakas upang makapagpatuloy sa paglilingkod. Ito po yan. May mga tao rin siyang gagamitin para magawa natin ang kanyang kalooban. Kaya tignan niyo po ito. Ang requirement, lumagi tayo sa kanyang presensya. Simulan natin ang bawat araw sa pananalangin. Nagagawa natin yan every morning. Tama po ba? Alas 4. Kung gusto mo naman magkaroon ka ng personal devotion mo, sumubay ka, alas 3. O alas 2, katulad kay Pastor Ates. Ako, alas 3 ako, kailangan
Nakaharap na ako, nakaayos na ako, nakasuklay na yung buhok ko. Amen. Bago ako haharap sa Kanya. Amen. Kaharap natin si Lord, si God. Kaya naman, haharap ka, nakapantulog ka pa rin. Tama po ba? Humingi tayo lagi ng lakas sa Diyos sa bawat hamon ng buhay na ito. Huwag umasa sa sarili nating kakayahan. Kaya magiging talo lang, mapapagod ka lang. Amen? Pangalawa, nais sabihin ng ating tigapagayan, talagang nagnanais tayo maranasan ang tunay na pagkakaisa. Anong sabi? Choose to live in harmony with one another. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Ang pagkakaisa ay isang desisyon niyan. Kung ikaw ba talaga ay magpapasakop o pipiliin mo lang yung gusto mo. Okay. Hindi ito basta nangyayari lang na magkakaisa na tayo. Hindi, pinipili natin ito na ano dapat na requirement pag pinili natin ito. Matuto tayong magpakumbaba, magpasensya, at magpatawad. Hindi tayo palaging magkakasundo sa lahat ng bagay. Ngunit maaari tayong mamuhay ng may pag-ibig at paggalang sa isa't isa. Oo po yan. May pagkakaiba ang ating personalidad. Totoo po yan. Pero dapat hindi yan ang maging dahilan para tayo ay magkahati-hati. Okay? Kaya nga, sabi nga sa atin, sa sinabi na supporting verse ng ating tigapagayan, be completely humble and gently. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Okay? Ang pagkakaisa ay nangangailangan ng kababaan talaga ng loob. Kahinanghunan, pagtitiis, pag-ibig. Hindi ito automatikong mangyayari. Automatic na to. Miss na tayo. Kailangan talaga pinaghihirapan ito at pinag-iingatan. Amen? Tandaan po natin yan. Para tayo nasa orchestra na iba-iba tugtog, iba-iba instrumento. Pero kapag maganda yung harmony niya, kaya magkakaiba man, tunog ng gitara, organ, or ano pa mga instrument, pero dahil merong isang conductor sa harapan natin, ang ating Panginoong Yesus, kaya sa Kanya lang tayo nakatuon, gaganda yung awitan, gaganda yung musika. Kaya piliin natin lagi magpatawad, kaysa magkimkim ng sama ng loob. Sige ka, mahirap yan pag nagkikimkim ka ng sama ng loob. Hindi ka makakatulog. iniisip mo lagi. Tinatanong mo sa sarili mo, ako ba ang tama o siya ang tama? Kung sino man ang tama, at Diyos ang tama. Ang tama ay kung paano tayo mapapalapit sa Kanya. Yun ang tama. Kapag ikaw ay nagawa mong lumalayo sa Kanyang gawain, lumalayo sa Kanyang presensya, ikaw ay mali. Okay? Kaya iwasan na natin ang chismis. Iwasan na natin ang inggitan. Iwasan na natin ang alitan. Amen? Kung talaga nagnanais tayo maranasan ang tunay na pagkakaisa. At ang Pangulo sinabi sa atin ng preacher, how can we live in a unity to follow the example of Jesus? Okay. Talaga, ano bang gagayahin natin sa Kanya? Siya na mismo nagsabi kung paano ang Ama at siya ay isa, dapat tayo rin ay magkaisa. Tama po ba? Okay. Kaya tingin ng ibang mga ngaral, yan yung talagang the Lord's Prayer. Yan yung panalangin talaga ng ating Panginoong Yesus. Na kung paano ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa, dapat ganoon din tayo magkaisa sa Kanya. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung nais talaga natin mamuhay ng may pagkakaisa, kailangan natin tularan ang puso ng ating Panginoong Yesus. Bagamat siya Diyos, sinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Nag-anyong katulad natin, handang magsakripisyo. Yan ang pag-ibig. Ang tunay na pagkakaisa ay nakaugat lagi yan sa pag-ibig na handang magsakripisyo para sa kapwa. Okay? Nagagawa ba natin yun? Sabi nga ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, yung paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Yesus. Tama po ba sa kanyang mga alagad? Pero meron isa doon eh. Yung Trinitido ayaw magpahugas ng paa. O sige, huwag ka magpahugas ng paa. Hindi kita disipulo. Amen.
O sabi niya, sige, paliguan mo na rin ako. Amen. May mga ganun tayong kwento eh. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan talaga turuan. Hindi tayo magpapaturo. Kala ni Apostol Pablo, ni Pedro, tama lang na hindi siya magpahugas ng paa. Sinabi sa kanya ng dahilan, ba't maghuhugasan ng paa niya? Gusto niya na paliguan na siya. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tularan natin ang kababaan loob ng ating Panginoong Yesus. Maglingkod tayo kahit walang kapalit. Mahalin natin ang ating kapatid sa Panginoon kahit meron tayong pagkakaiba-iba. Tandaan natin yung mga kapatid ko sa Panginoon. Nais ng Diyos, magkaisa tayo, hindi tayo magkahati-hati. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.